Hi guys, welcome back to another episode of my vlog. This week, pinanagling ngayon guys, wala akong iba-vlog eh. Wala pa ako na ipapost ng bagong vlog ko in my YouTube channel. Today, nakaisip ako ng isang vlog na reacting and reacting the spread the viral. Okay, mga nagba-viral ngayon, pag-uusapan natin, okay? Nakita ko isa sa pinag-uusapan in social media is yung yung nakatapos si Aura Bilguera ng senior high school, tapos merong nag-comment, merong nag-share ng post, tapos nakalagay doon, her. Parang nilalait si Aura. Tapos yung naglait pa sa kanya is siya parang angongo yung style niya, pero yung face niya is kakaiba yung itsura. Okay ha? Ang react ko lang dyan, for me ha. For me, ang react ko lang dyan, huwag tayong basta-basta manghusga sa tao, sa anuman yung kasarian natin. Okay? Tayo ay tanggap natin sa sarili natin kasi meron tayong disability na wala naman na hindi dapat natin husgahan yung tao, di ba? Kasi tayo nahusgahan din, tapos maghuhusga pa rin tayo ng tao. For me, para sa akin, mali ang masinghusga sa tao based in her gender identity. Unang-una sa lahat, hindi kasalanan ng isang tao na maging bakla, maging tomboy, maging maging bisexual. Diba ganon? Hindi niya kasalanan yun kasi ang pagiging LGBTQ community ay nararamdaman yan. Usa yan nararamdaman. Feeling mo, hindi ako komportable. Yung hindi ka na-attract sa girls. Laging boys ang na-attract ka, pero lalaki ka. Ibig sabihin, you are a gay. Na-attract ka sa babae, hindi ka na-attract sa babae, pero sa lalaki na-attract ka. Ibig sabihin, you're a gay. Pero hindi pwedeng basihan yun kung babae siya o lalaki. Hindi pwedeng basihan yun na kutsain niyo siya o husgahan. Okay, kasi paggagamit ng she or her is paggalang. Okay? Kung anong nakikita niyo sa itsura niyo, kung ano siya, yun ang dapat natin i-respeto. Kasi kung may respeto ka sa sarili mo, dapat meron ka din respeto sa ibang tao. Diba? Laging ipairal natin yung respeto sa ibang tao at respeto sa isa't isa. Diba? Respeto lang tayo. Okay, meron din mga kumakalat na fake news. Okay. Ibig sabihin, huwag tayo maniniwala sa mga fake news, ha? Ang mga fake news, pag maniniwala tayo lang maapektuhan at maepektuhan. Yung mga balitang hindi naman totoo. Diba? Meron namatay na daw si ganito, hindi naman totoo. Kasi pag maniniwala ka sa fake news, walang nangyayari. Diba? Nagiging bad impact yung para sa sarili natin. Nagiging bad impact yung para sa lahat. Diba? Ibig sabihin, hindi natin nagiging quality yung pagiging taong ganon. Dapat tayo maging taong productive tayo sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Sabi na productive, maging active sa lahat ng bagay. O nanonood kayo ng TV, dapat alam mo yung totoong balita sa hindi. Diba? Yung tsaka mga chismosa sa Facebook. Oh my gosh. Hindi natin may iwasan yung mga chismis, pero dapat ang chismis natin bago natin i-chismis sa ibang tao at umalis sa iba't ibang lugar, dapat natin alamin muna kung totoo yung chismis bago tayo magpakapagkalat. Diba? Kasi maraming mga chismis na totoo, maraming mga chismis na hindi totoo, base lang yan sa taong pinagkuhaan ng chismis. Diba? Ibig sabihin, mali, hindi naman totoo yung chismis, mali naman
totoo man yung chismis o hindi, hindi ka dapat magiging chismosa. Kasi ang chismosa, yan ay akibat, yan ay isang masamang gawain. For me para sa akin, um, madaldal ako. Natutula ang pagiging madaldal, pero ang pagiging madaldal, hindi yan tinuturi na pagiging chismosa. Okay. Madaldal ka, maingay ka, madaldal ka madaldal ka dahil sa magagandang bagay. Hindi ka madaldal ka dahil pagiging chismosa ka. Hindi ganon. Kailangan din natin isipin yung tama at sa mali. Okay, yung mga kumakalat ng mga issues sa mga artista, okay? Una na dyan yung nangyari doon kay Fiang, di ba? Yung sila daw yung pinakamagandang, wala pa rin daw matatalo sa batch nila ng PBB. Okay, for me ang reaction ko dyan is, walang lahat ng PBB batch nila na yung iba napanood ko, yung iba hindi, is maganda. Wala naman tapon lahat eh. Kasi doon sa bahay na kuya, ang hamon doon, tibay at lakas ng loob. Kung paano ko mabubuhay na walang kahit na anong bagay. Kundi yung sarili mo lang. Diba? Yung sarili mo lang yung mag-aakot na kaya mo at kaya mo itong gawin. Diba para sa atin, parang naman sa atin, lahat ng mga tao na nilala sa PBB house, hindi yun madali bago natin husgahan. Okay, di ba? Kasi lahat ng mga housemate na katira sa bahay ni Kuya, lahat ng mga ginagawa nila, pinaghihirapan nila bago nila makuha. Kaya congratulations kay Mika at Brent. Okay? Yun lang muna sa ngayon ang ating i-react ng mga viral stories. Sa susunod ulit, maghahanap ulit ako ng mga viral stories na aking i-react. Okay? Stay tuned lang in my YouTube channel and don't forget to like and subscribe my YouTube channel. At malapit na ang Magpasiklaman 2025, 2026, this 2025, this coming August 1 hanggang August 31. Abangan yan! This is your queen of the Bison. See you to the next vlog.